Ang evolution ng mga dating site mula 2011 hanggang ngayon ay sumasalamin sa mas malawak na mga technological advancements at pagbabago sa mga pananaw ng lipunan. Ang mga dating platform ngayon ay mas magkakaiba, madaling gamitin, at bahagi na ng pang-araw-araw na buhay na nagpapadali sa paghahanap ng kapareha. Sa panahon ngayon, malaking papel ang ginagampanan ng internet sa pag-iibigan. Maraming tao ang nagsasabi ng magagandang karanasan. Mga 1 sa 10 ang nagsasabing nakilala nila ang kanilang pangmatagalang kapareha o asawa online. Ngunit may iba rin na may mga hindi magandang karanasan. Ngunit ang mga online relation ay madalas na nagiging target ng mga catfish. At ang paghahanap ng pag-ibig sa internet ay hindi lang basta mahirap, minsan ay mapanganib. Ang kwento ko ngayon ay nangyari noong 2011, isang professional na manlalaro ng basketball ang nakipagrelasyon online sa isang modelo. Sa simula, tila perpekto ang kanilang relasyon sa internet, ngunit hindi nagtagal, nauwi ito sa isang masalimuot na kwento ng blackmail, pandaraya, at public humiliation. Para sa karamihan sa atin, ang internet ay isang kasangkapan para sa pakikisalamuha, pagtatrabaho, at libangan. Ngunit para sa mga kilalang tao, ito ay ibang-iba. Ang mga tao sa mata ng publiko ay laging nasa ilalim ng masusing pagtingin, lalo na online. Si Paris Dunn, isang 17 years old na modelo, ay nakinabang sa lumalagong katanyagan ng mga social network. Siya ay maraming followers dahil sa kanyang mga larawang ipinopost. Kahit na nakatira si Paris sa isang maliit na bayan sa Southern California, ang kanyang online presence ay nagbigay daan sa kanya na makipag-ugnayan sa buong mundo. Maraming tao, karamihan ay mga lalaki, ang patuloy na humihingi ng kanyang atensyon. Siya ay puno ng kumpiyansa at pakiramdam niya ay kaya niyang makuha ang sino mang gusto niya. Noong autumn ng 2011, isang kilalang tao ang nakapansin sa kanya. Habang nag-i-scroll siya sa Facebook, nakita niya ang profile ni Chris Anderson, isang 33 years old na kilala rin bilang Birdman. Siya ay isang professional na manlalaro ng basketball na kumikita ng mahigit $4 million bawat taon kasama ang Denver Nuggets ng NBA. Pampubliko ang Facebook page ni Chris, kaya kahit sino ay maaaring mag-post dito. Naisip ni Paris na walang mawawala kung i-message niya ito. Nag-send siya ng kanyang numero ng telepono sa profile ni Chris at hiniling na tawagan siya. Hindi nagtagal, nag-message si Chris sa kanya sa Facebook, "Hey, I see you're a fan." Nagulat si Paris na sumagot si Chris, ngunit hindi niya pinalampas ang pagkakataon. Nag-message siya pabalik at nagsimula silang mag-text at magpadala ng mga selfie sa isa't isa. Nilinaw ni Paris na, bagamat mas bata siya kay Chris, ang kanyang damdamin ay hindi platonic. Bumili siya ng replika ng Denver Nuggets jersey ni Chris at nagpadala ng larawan na suot ito. Bilang tugon, nag-post si Chris sa Facebook, "My girl looks better in my jersey than I do." Ang pampublikong post na ito ay nauwi sa seryosong relasyon. Itinuring na ni Chris si Paris bilang kanyang kasintahan. Sa anumang paraan, natuwa siya na nagustuhan siya ni Chris. Hindi nagtagal, sinabi pa ni Chris sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa kanya. Isang lalaking nagngangalang Tom Taylor ang nakipag-ugnayan kay Paris sa Facebook. Sinabi niya na siya ang matalik na kaibigan ni Chris at nabalitaan niya ang kanilang relasyon. Nakipagkaibigan din si Paris sa kanya at nagpalitan ng numero ng telepono. Ngunit may isang bagay na nakatawag ng pansin ni Paris. Napansin niyang kakaiba ang area code ng numero ni Chris. Noong una, hindi niya ito pinansin, pero napansin din niya na kakaiba rin ang numero ni Tom. Pareho silang nagsisimula sa hindi pangkaraniwang mga digit. Nang sinuri niya ito, nalaman niyang parehong numero ay mula sa labas ng Estados Unidos. Nalito siya, kaya tinanong niya si Tom tungkol dito. Ipinaliwanag ni Tom na mga espesyal na numero ng telepono ng Google ang mga iyon. Dahil si Tom ay isang professional video gamer at si Chris ay nasa NBA, marami ang gustong makipag-ugnayan sa kanila. Kaya kailangan nila ng mga kakaibang numero para protektahan ang kanilang privacy. Para kay Paris, sapat na ang paliwanag na iyon. Patuloy siyang nakikipag-usap sa parehong mga lalaki
at ang kanyang relasyon kay Chris Anderson ay naging mas malapit at mas personal. Pagkatapos ay nagsimula silang magpadala ng mga hubad na larawan sa isa't isa. Si Paris nagtiwala sa kanyang kasintahan. Si Chris ay isang public figure, kaya naramdaman niyang hindi siya gagawa ng anumang bagay para makompromise ang kanyang reputasyon. Nagpatuloy ang mga bagay sa ganitong paraan sa loob ng ilang buwan. Hindi sila nag-uusap sa telepono o sa video chat. Ang matalik na kaibigan ni Chris, si Tom Taylor, ay ginawa ang lahat para suportahan ang kanilang relasyon. Noong December 2011, iminungkahi ni Tom na sina Paris at Chris ay magkita na ng personal. Ang mga larawan at mensahe ay hindi sapat para sa kanila. Sinabi ni Tom na kung seryoso sila, dapat silang magkita. Medyo kakaiba na si Tom ang nagmungkahi nito at hindi si Chris, pero hindi ito pinansin ni Paris. Minsan, mas alam ng mga kaibigan kung ano ang makakabuti para sa atin. Nang hikayatin ni Tom si Paris, pumayag siya agad. Ang problema lang ay ang kanyang mga magulang. Hindi nila alam ang tungkol kay Chris at siguradong hindi sila papayag na makipag-date siya sa isang taong halos doble ang edad niya. Kaya sinabi ni Paris sa kanyang ina na pupunta siya sa Denver para makipagkita sa isang kasintahan. Hindi naman na nagtanong pa ang kanyang ina. Nang maayos na ang lahat, muling tumulong si Tom. Siya ang nag-asikaso ng mga tiket sa eroplano at binayaran ni Chris ang lahat. Noong December 7, lumipad si Paris mula California patungong Colorado para makilala si Chris kahit hindi pa sila nag-uusap sa telepono. Pagdating niya sa paliparan, siya ay kinakabahan. Dati siyang confident pero habang naghihintay, nakaramdam siya ng kaba. Iniisip niya na baka too good to be true ito, pero gusto niyang maniwala na totoo si Chris at dumating na ang oras ng katotohanan. Nandyan siya para sunduin siya o hindi. Naglakad si Paris palabas at nandoon si Chris Anderson, nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan. Si Chris ay may taas na 6'10", natatakpan ng makukulay na mga tattoo, at may blonde na buhok na nakamohawk. Natigilan si Paris. Nahihiya siya at hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Buti na lang at kalmado si Chris. Niyakap siya nito, binigyan ng halik, at pinagbuksan ng pinto ng kotse. Nagtungo sila sa bahay ni Chris kung saan halos buong weekend ay magkasama sila. Sa isang punto, sinabi ni Chris na nasasabik siyang makita ang lahat ng Victoria's Secret lingerie na dala ni Paris. Nakatitig lang sa kanya si Paris. Wala siyang dalang damit panloob, at hindi niya sinabing dadalhin niya ito. Nang maglaon, tinanong siya ni Chris kung inaasahan niya ang kanyang pag-travel sa Africa. Muli, walang ideya si Paris kung ano ang sinasabi niya. At hindi iyon ang pinakakakaibang bahagi. Sinabi ni Paris kay Chris na nakikipag-usap siya sa kanyang matalik na kaibigan, si Tom Taylor. Sinabi ni Chris na hindi niya kilala ang sino mang nagngangalang Tom. Talagang kakaiba ang lahat. Ngunit kung may napansin mang red flag si Paris o Chris, hindi nila ito pinansin. Ginugol nila ang halos buong weekend sa pakikipagtalik at panonood ng mga pelikula. Sa huli, kinailangan ni Chris na pumunta sa basketball practice. Iniwan niyang mag-isa si Paris sa kanyang tahanan. Pagkaalis ni Chris, nakatanggap si Paris ng text mula kay Tom Taylor. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari. Siya ang nagplano ng biyahe, kaya interesado siya. Sinabi ni Paris na maayos sila. Natutuwa si Tom, pero gusto pa niya ng kaunti pang detalye. Hiniling niya kay Paris na hanapin ang isa sa mga sombrero ni Chris at mag-selfie suot ito. Ayaw ni Paris na pakialaman ang mga gamit ng bagong kasintahan, kaya tumanggi siya. Malinaw na kakaiba ang pagkakaibigan ng dalawang lalaki. Hindi na binanggit ni Paris ang mga message kay Chris. Pagkatapos ng practice, hinatid ni Chris si Paris sa airport. Patuloy pa rin silang nagte-text ni Chris, pero nagiging kakaiba ang mga kahilingan ni Tom Taylor. Pagkatapos ng biyahe sa Denver, nagsimula si Tom na humiling ng mga kakaibang bagay. Halimbawa, noong February 2012, hiniling ni Tom kay Paris na pumunta sa Indiana para kumuha ng impormasyon mula sa isa pang professional na manlalaro ng video game. Hindi maintindihan ni Paris kung bakit kailangan ni Tom ang mga detalye o kung bakit naisip niyang makakapunta siya sa Indiana agad-agad. Hindi na siya nagtanong pa.
Gusto lang niyang matapos ang usapan, kaya tumanggi siya. Pero hindi tumigil si Tom. Nang tumanggi si Paris, nagalit ito. Lalong lumala ang sitwasyon nang sabihin ni Paris kay Tom na binigyan siya ng mga tiket para makilala si Blake Griffin, isang NBA player sa Los Angeles Clippers. Naisip ni Paris na matutuwa si Tom na makilala niya ang iba pang mga tao. Pero parang ayaw ni Tom na may kausap si Paris maliban sa kanya at kay Chris. Ang ideya na pupunta siya sa isa pang NBA players meet and greet ay nagpagalit kay Tom. Nagpadala siya ng marahas na mga mensahe kay Paris, nagbanta na magpapadala ng tao para saktan siya at sinabi pang ipapatay siya. Nabulabog si Paris at natakot. Naisip niya kung ito ba ang dahilan kung bakit nagsinungaling si Chris tungkol sa pakikipagkaibigan nila ni Tom. Alam ba ni Chris na si Tom ay isang marahas na tao? Kung alam ni Chris ang totoo tungkol kay Tom at itinago ito sa kanya, magagalit siya. Sawa na siya sa mga kasinungalingan ni Chris at sa mga pananakot ni Tom. Hindi na siya magtitiis. Habang nagte-text si Paris kay Chris, nag-message si Tom sa kanya. Nagpadala ito ng link sa isang website. Nang pindutin ni Paris ang link para siyang hihimatayin. Doon, nakapost sa public ang lahat ng mga hubad na larawan na ipinadala niya kay Chris. Katabi ng mga larawan ang kanyang address at numero ng telepono. Maaaring makipag-ugnayan sa kanya ang sino mang makakahanap ng website. Malalaman nila kung saan siya nakatira. Halos hindi makahinga si Paris. Nagtiwala siya kay Chris. Nagpadala siya ng mga larawan para lang kay Chris, pero ipinagkanulo siya nito. Higit sa lahat, nasa panganib siya. Ang sino mang makakita ng website ay malalaman ang kanyang personal na impormasyon. Maaaring magpakita ang mga random na tao sa kanyang pintuan anumang oras. Hindi na ito isang kapana-panabik na romansa. Isa na itong banggungot. Walang choice si Paris, kundi sabihin ang totoo. Sinabi niya sa kanyang ina ang lahat ng nangyari. Alam ng nanay ni Paris na kailangan nila ng tulong. Tumawag sila ng pulis. Nakinig ang mga opisyal mula sa kanilang maliit na bayan sa kanilang kwento. Habang gumagawa ng plano ang mga awtoridad, nakatanggap si Chris ng nakakatakot na mensahe. Sa kalagitnaan ng laro laban sa Oklahoma City Thunder, tumunog ang telepono ni Chris dahil sa isang email notification. Ang mensahe ay mula sa ina ni Paris. Sinabi niya kay Chris na alam niyang nagkasama sila ng weekend ng kanyang anak at dahil menor de edad si Paris, ang kanilang pagkikita ay isang malaking krimen. Nakaramdam ng pagkabigla si Chris habang binabasa ang mensahe. Sinabi kasi ni Paris na siya ay 21 years old. Kung alam ni Chris na menor de edad si Paris, hinding-hindi niya ito kakausapin, lalo na't inilipad pa niya ito sa Denver. Lalong lumala ang email mula doon. Dahil si Paris ay 17 years old, lahat ng mga hubad na larawang ipinadala nito ay itinuturing na materials sa child abuse. Nagbanta ang nagpadala ng email na isa sa publiko ang lahat ng ito. Ang tanging paraan para mapanatiling tahimik ang impormasyon ay magbayad ng $3,000. Ito ay ganap na blackmail. Ibinigay ni Chris ang telepono sa kanyang abogado, na nasa laro rin. Sinubukan ng abogado na pakalmahin si Chris. Hindi niya alam na menor de edad si Paris at sa alinmang paraan, ang edad ng consent sa Colorado ay 17 years old. Ibig sabihin, legal ang kanilang relasyon. Ngunit ang mga hubad na larawan ay isang mas malaking problema. Napalunok ng mariin ang abogado ni Chris. Napagpasyahan nilang mas mabuting manatiling lihim ang buong kwento, kaya binayaran nila ang nagpadala ng email ng $3,000 sa pamamagitan ng PayPal. Umaasa silang mawawala na ang lahat. Obviously, tapos na ang relasyon ni Paris at Chris. Akala ni Paris ay nagsinungaling si Chris at ibinahagi ang kanyang mga intimate photos. Akala ni Chris ay kinikikilan siya ng ina ni Paris. Gusto ni Paris na makulong si Chris. Gusto ni Chris na itago ang katotohanang nag-usap sila. Sa loob ng ilang linggo, tahimik ang mga bagay para kay Chris. Ngunit sa Southern California, dahan-dahang iniimbestigahan ng mga pulis ang kaso. Nakipag-ugnayan sila sa mga awtoridad ng Colorado at ipinaliwanag ang sitwasyon. Noong March 10, 2012, hinila si Chris paalis sa basketball practice. Habang iniimbestigahan siya, nagsagawa ng search warrant ang mga kinatawan ng Douglas County at ang Internet Crimes Against Children Unit
sa kanyang tahanan. Kinuha nila ang kanyang personal na computer, mga cellphone, at thumb drive, naghahanap ng karagdagang ebidensya ng kanyang relasyon kay Paris. Ang pagsalakay sa kanyang bahay ay nakakuha ng atensyon ng media. Di nagtagal, nalaman ng mga news outlet ang tungkol sa kanilang relasyon. Ang Denver Nuggets ay nasa playoffs nang lumabas ang balita, kaya naging malaking iskandalo ito. Bagamat naniniwala si Chris na 21 si Paris, tinawag siyang pedophile ng mga tao sa social media. Sabi nila dapat siyang tanggalin sa NBA. Dahil sa galit ng publiko, napilitan ng Denver Nuggets na alisin siya. Pero hindi pa rin natigil ang galit ng mga tao. Halos hindi na makalabas si Chris sa Denver. Lumala ang panggugulo kaya kinailangan niyang umalis ng lungsod. Dati, ipinagmamalaki ni Chris ang kanyang reputasyon. Hindi lang siya basketball player. Siya ay simbolo ng pagsusumikap, dedikasyon, at tagumpay. Pero nawala lahat iyon. Sa isang iglap, tapos na ang career niya. Nasira ang buhay niya. Pero habang patuloy na naghahanap ng ebidensya ang pulisya, napagtanto nila na mas komplikado ang kwento kaysa sa inaakala nila. Tulad ng napansin ni Paris ilang buwan na ang nakalipas, may foreign area code ang numero ni Chris. Ang mga text niya ay hindi galing sa Denver kundi sa Canada. At ang mga mensaheng natanggap ni Chris mula kay Paris ay galing din sa parehong foreign number. Nagpadala ng text si Paris sa Canadian number. Ang numerong iyon ay nagpasa ng mensahe kay Chris. Ganon din ang nangyari kapag nag-text si Chris sa kanya. Sa madaling salita, hindi pa talaga nag-message si Paris at Chris sa isa't isa. May middleman sa kanilang relasyon. Hindi rin talaga sila nag-uusap sa Facebook. Pareho silang nakipag-ugnayan sa isang peking profile. Si Paris ay nakikipag-usap sa isang taong nagpapanggap na NBA star, habang si Chris ay nakikipag-usap sa parehong taong nagpapanggap na modelo. Minsan, ipinapasa ng taong ito ang kanilang mga mensahe sa bawat isa, pero minsan ay gumagawa siya ng sariling kwento. Iyon ang dahilan kung bakit naisip ni Chris na nagplano si Paris ng pag-travel sa Africa. At kung bakit naisip na si Paris ay 21 years old na. May taong nasa likod ng lahat. Nagawa pa nilang magplano ng isang personal na pagkikita para sa kanilang mga biktima. Nag-book sila ng mga flight na kumbinsi si Paris na sumakay sa eroplano at tiniyak na nasa airport si Chris para sunduin siya. Nasiyahan ang taong nasa likod ng lahat sa pagkontrol sa relasyon. Ngunit nang magkaroon ng kakaibang hiling, nagsimulang tumanggi si Paris. Nang mapagtanto nilang nawawalan na sila ng kontrol sa kanya, doon nagsimulang magulo ang lahat. Nag-post sila ng kanyang mga hubad na larawan online at binablackmail si Chris. Inilabas ang kanilang galit sa mga taong nasaktan at nalilito. Ngunit ngayon ang buong katotohanan ay lumabas at tila ang pulis ay may malinaw na suspect. Mayroon lamang isang tao na nasa pagitan ni Paris at Chris, si Tom Taylor. Ang isang mabilis na paghahanap ay nagsiwalat na talagang mayroong isang professional na manlalaro ng video game na may ganoong pangalan. Gayunpaman, nakatira siya sa Estados Unidos, hindi Canada. Kaya bakit siya gumagamit ng isang foreign number ng telepono? Nakipag-ugnayan ang mga Amerikanong opisyal sa Royal Canadian Mounted Police o RCMP. Inilagay sa sistem ng mga ahente ang mga numero ng telepono. Itinuro sila ng mga area code patungo sa Easterville, isang maliit na komunidad sa kanayunan ng Manitoba. Karamihan sa kanila ay mga katutubo mula sa Chemawawin Cree Nation. Ang ideya na si Tom Taylor, isang sikat na Amerikanong manlalaro, ay nagtatago sa isang liblib na bahagi ng Manitoba ay tila napakalayo. Gamit ang mga IP address na nauugnay sa mga peking Facebook account, ang mga opisyal ay natutok sa isang particular na bahay sa Easterville. Ito ay isang maliit na asul na bahay at ayon sa kanilang mga record, si Tom Taylor ay hindi nakatira doon. Ayon sa mga record, ang bahay ay pag-aari ng isang taong nagngangalang Shelly Chartier. Si Shelly Chartier na 28 years old ay miyembro ng Chemawawin Cree Nation. Nakatira siya sa Easterville kasama ang kanyang pamilya, ngunit bukod sa pakikipag-usap sa mga kamag-anak, kakaunti ang kanyang pakikipag-ugnayan sa lipunan. Binubuli siya noong bata at huminto sa pag-aaral noong siya ay nasa grade 6 upang tumulong sa pag-aalaga sa kanyang may sakit na ina. Sa paglipas ng panahon,
Nagkaroon siya ng matinding social anxiety at agoraphobia. Minsan, umabot siya ng 11 years nang hindi lumalabas ng bahay. Dahil dito, gumugol siya ng maraming oras sa internet. Ito ang naging connection niya sa ibang bahagi ng mundo. Napagtanto niya na sa online, maaari siyang maging sinumang gusto niya. Ang sitwasyon ni Shelly ay isang klasikong halimbawa ng isang catfish. Siya ay isang master catfisher. Sa loob ng 3 taon, mayroon siyang hindi bababa sa 11 victims. Bukod sa pagpapanggap bilang Paris, Chris at Tom, nagpanggap din siya bilang isang Playboy bunny, isang miyembro ng pamilya Jenner, at isang sikat na YouTuber. Ang kanyang kakayahang magpanggap ng iba't ibang pagkakakilanlan ay nagbigay sa kanya ng palayaw na The Ghost of Easterville. At hindi tulad ng maraming catfish, nakagawa siya ng mga totoong krimen. Binablackmail niya si Chris na mahagi ng material na pang-aabuso sa bata at pinagbantaan ang buhay ni Paris. Sapat na ang ebidensya para arestuhin siya. Noong January 15, 2013, isang grupo ng mga opisyal ng RCMP ang naglakbay sa mga nagyayalong kalsada patungo sa Easterville. Nakita nila ang maliit na asul na bahay na natatakpan ng sariwang niebe. Kumatok sila sa pinto at nagulat nang makita ang batang babae na sumagot. Si Shelly Chartier ay hindi hihigit sa 90 pounds, mahinang magsalita at mahiyain. Mukhang hindi siya ang uri ng tao na mag-o-orchestrate ng isang malupit na pamamaraan online. Ngunit malinaw ang ebidensya. Siya ay inaresto at dinala sa kustodya. Noong August 20, 2015, umamin si Shelly na nagkasala sa pagkakaroon at pag-distribute ng child pornography, pagpapanggap, pangingikil, at pagbabanta. Natanggap niya ang pinakamataas na parusa para sa kanyang mga krimen, 18 months sa bilangguan sa Canada. Ayon kay Shelly, ang oras na inilagi niya sa likod ng rehas ay nakabuti sa kanya. Pinilit daw nitong matuto siyang maging mas socialized at independent, at tinuruan siya kung paano mag-handle ng trabaho. Ngunit hindi siya masyadong nagsisisi. Sa isang panayam noong 2017, sinabi niya na umabot lang ang scam dahil hinayaan ito ni Paris. Ayon kay Shelly, hindi masyadong nagtanong si Paris at hindi pinansin ang mga red flag. Gayunpaman, ito ay isang malinaw na halimbawa ng victim blaming. Si Paris ay maaaring naging irresponsable, ngunit siya ay 17 years old pa lamang. Ano man ang mangyari, hindi niya dapat na maipost online ang kanyang mga larawan at impormasyon. Nabiktima ni Shelly ang kanyang kabataan at kawalang muwang. Sa kalaunan, inamin ni Shelly na malamang na naging sanhi siya ng ilang emotional trauma kay Paris. Sinabi rin niya na sinimulan niya ang catfishing scam dahil, sa kanyang mga salita, tanga siya. Ngunit hindi pa rin niya inaako ang buong responsibilidad sa kanyang mga aksyon. At mas nabawasan ang pakikiramay niya kay Chris Anderson. Nang lumabas ang katotohanan tungkol sa kaso, nabawi ni Chris ang kanyang reputasyon. Bagamat tinanggal siya ng Denver Nuggets noong 2012, nanalo siya ng NBA Championship kasama ang Miami Heat sa sumunod na taon. Noong January 2014, siya at ang natitirang miyembro ng Heat ay inimbitahan sa White House para parangalan. Sa kanyang talumpati, binanggit ni Pangulong Barack Obama ang pangalan ni Birdman. Sa mga mata ni Shelly, kung si Chris ay pinarangalan ng Pangulo, hindi siya gaanong naapektuhan ng iskandalo. Ang kanyang karera ay hindi lamang buo, siya ay mas naging matagumpay pa kaysa dati. Maliwanag, hindi kailanman tunay na naunawaan ni Shelly ang emosyonal na pinsalang idinulot niya kina Paris at Chris. Nakakatakot isipin na may nakikialam sa kanilang relasyon dahil totoo ang mga emosyon sa likod ng kanilang peking pag-iibigan. Si Chris ay hindi nagsalita tungkol sa kaso, ngunit si Paris ay nagkomento sa publiko sa parusa ni Shelly. Ang 18 months ay tila napakaikling parusa at ang estado ng Colorado ay sumang-ayon. Pagkatapos ng kanyang paglaya sa Canada, naiulat na mayroon pa rin siyang aktibong warrant para sa kanyang pag-aresto sa Colorado. At kung siya ay mapatunayang nagkasala sa mga kaso doon, maaari siyang makulong ng 2 dekada. Siyempre, umaasa si Shelly na hindi mangyayari iyon. Paulit-ulit niyang ipinahayag ang kanyang pagnanais na magpatuloy sa kanyang buhay, tulad ni na Paris at Chris. Mas gugustuhin niyang kalimutan na ang lahat.
Ang catfishing incident ay nagdala ng malaking atensyon kay Paris Dunn, na kilala rin bilang Paris Dillon. Bagamat ito ay isang traumatic na karanasan, nagbigay ito ng mas maraming exposure sa kanya bilang isang modelo at social media personality. Siya ngayon ay 30 years old na. Para sa totoong Tom Taylor, professional gamer pa rin siya. Wala siyang kinalaman sa kaso, hindi niya talaga kaibigan si Chris Anderson, at hindi niya alam na ginagamit ni Shelly ang kanyang pagkakakilanlan hanggang sa huli na ang lahat. Si Chris Anderson naman ay nagretiro mula sa NBA noong 2017. Matapos ang kanyang NBA career, naglaro pa siya sa Big 3 League at nanalo ng championship noong 2018. Si Shelly ay kasal na ngayon sa isang Amerikanong lalaki na nagngangalang Rob Marcoux simula 2014. Alam niya ang lahat tungkol sa nakaraan niya at tinatanggap niya iyon. Gayunpaman, hindi niya magawang makuha ang kanyang asawa na manatili sa Canada ng permanente dahil sa ilang mga hadlang. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang kanyang kawalan ng trabaho noong mga panahong iyon na naging sanhi upang hindi niya masponsoran si Rob para sa isang visa. Sa kalaunan, nakakuha siya ng part-time na trabaho bilang janitor at naging full-time caregiver ng kanyang ina. Ngunit nanatili pa rin silang nasa long-distance relationship.